Dalawa sa pinaka-legendary na banda. Men, ikaw yung pumapalo. Di ba? Nag-sync in na ba sa'yo yan? Na, di ba? So actually, hanggang ngayon, hindi pa. Actually, Diba? last song, after the song ended, hinagis ni Wolf yung drumstick. Ako nakasalo, pare. Oh, yan natin yan. Nakuha ko, ha. Hanggang ngayon, di mag-sync in na parang, oo nga. Parang pinag-uusapan lang namin to dati. Tapos biglang ngayon, eto na. I'm stoked to have one of the hardest hitting drummers in the Philippines on the show. He plays for not one, but two legendary bands, Razorback and Wolfgang. We've been friends since we were teenagers, and it's amazing to see his commitment to music paying off. In this episode, we talk about crazy gigs, from small venues to 20,000 screaming fans, joining these iconic bands, and the changes in the music scene. Tune in for a fun conversation with an incredible musician. Ladies and gentlemen, Francis Aquino. Welcome to the Able Podcast, where we sit down with musicians and industry professionals to talk about the creative process, new developments in the music business, and everything in between. Our goal here is simple: to provide valuable insights and practical advice to help you navigate the world of music no matter where you are on your journey. My name is Enzo, and you're watching Able Asia. Long time no see. Thank you for being on the show, man. Yes. Thank you. All right, brother. Thank you for being on the show, man. I haven't Man. seen you in a very long time. It's good to see you. Let's start with may health scare pala. What happened, man? If you can start. Age. High blood saka vertigo nagsabay. Cow, So, man. Yeah. buti na lang nadaan sa gamot. So, Okay. yeah. So all good na. Everything's okay. I'm hoping. So ano yung doctor's orders? Kailangan mo. Yes, change diet, ganyan. Tapos exercise. Normal. Wala, malaki na rin ako. Ayun, sige. So we'll touch on that later. Pero Sige. sige, rewind tayo konti. So, man, yun nga, we grew up in the scene together. Yes. Razorback, hindi pa Razorback, Monkey Span. Yes. Diba? Can you go back to the day that you got the call na parang, oy men, papalo ka sa Wolfgang? What was that day like? Or what was the timeline like? Actually, to be honest, that was one of the saddest days in my life. Wow, Kasi, I think 1 week before that, or 2 weeks before that, namatay yung tatay ko. Oh yes, okay. So, pero kumbaga, na ako nun, parang substitute for Wolf. So, we had a gig sa Cebu. And then, yung day na yun before our flight, so my dad died. So, I had to go to the heart center muna. Tapos, get everything fixed. Hindi pa nga nag-sync in nung dumating ako doon. Then pagdating ko ng airport, yun dun, parang sa ako. So grabbing emotions ba? Oo. All over the place. Oo, tapos syempre parang may grief ka pa, and then Of course. tumawag si Lisa, yung manager namin. Na yun nga, parang asking if I'm on board, na okay lang ba na ako na yung pumalo. Na permanent. Yeah, permanent. So sabi ko, yes. Nasa Trinoma ako nun kasi kasama ko yung ate ko, tapos parang hindi kami makapag-celebrate kasi nga merong di magandang nangyari. Yeah. Pero yun, okay naman. Mga after a couple of weeks, nung medyo nakailang gig na kami, saka na nag-sync in na, okay, ito na nga. Official to. Yeah. Yun, ganun nangyari. Okay, so syempre sila Pat, how did they take it? Obviously, you were already playing for Wolfgang. Pero Yeah. how was their reception when they found out na permanent na to? Actually, isa sila sa mga sobrang natuwa for me. Kasi lang yan eh. Nung high school kami, sa bahay, tanda mo yung bahay ko, di ba? Nagkwekwentuhan kami one time. Tapos yun, parang, astig ng Razorback, astig ng Wolfgang, ganyan. Sarap manood, ganyan. And then for some reason, sabi ko, pare, malay natin one day, baka pumalo ako for Wolfgang. Alay mo, di ba? Talaga lang, yung kwentong kwentong barkada lang. Tropa. Tapos sila parang, pal naman ang mukha mo. So, di ba? So, sabi ko, di, malay mo, di ba? Di natin masabi. Grabe, so you called it. Yeah, tapos, so yun,
that's at the back of our mind. Tapos, nanood kami ng Wolfgang sa UP. I think, 3rd year, 4th year high school yata kami nun. Tapos, last song, after the song ended, hinagis ni Wolf yung drumstick. Ako nakasalo, pare. So, Passing the baton. nung nasalo ko, sabi ko, yan natin yun. Nakuha ko, Symbolic, no? Binigay sa iyo. Tapos eventually, bigla yun na lang. Biglang ganun yung tawag. So, medyo, siya hindi ko alam kung nagdilang anghel ako or what. Pero, yun lang talaga. Nung nakuha ko yung call, hindi lang talaga ako makapag-celebrate ng Kasi parang, Of course. Yun. Pero sila, yung buong Spank naman, very supportive naman sila eh. Alam naman nila na di ko sila iiwan, di ba? Of course. Wala namang iwanan sa amin eh. Family na yan eh. So, yun. Support naman sila. Happy naman sila for me. And there was a time you used to open for Razorback. Di ba? Yes. May nag-tour kayo with Razorback and all of that. Yung time ba yan? May inkling ka ba na, yun nga, papalo ka rin sa Razorback? Wala. Wala rin. Wala, kasi honestly, talagang pag Razorback, ang gusto ko lang manood eh. Di ba? Parang, you just have to see them play and not play with them, di ba? Right. Kasi talagang sobrang saya nung nila lagi. No doubt. So, yun, hindi ko yun talaga na-imagine. Man, ang tindi isipin na dalawa sa pinaka-legendary na banda. Men, ikaw yung pumapalo. Di ba? Nag-sink in na ba sa'yo yan? Di ba? Actually, ngayon, hindi pa. Actually, diba? parang nag-ano nga kami, nag-US tour nga kami, Wolfgang and Razorback eh. Tapos, syempre ako pareho pumalo. Hanggang ngayon, di mag-sink in na parang, oo nga. No? Parang pinag-uusapan lang namin to dati. Tapos biglang ngayon, eto na. So, okay, so eto, on the topic of ikaw yung pumapalo pareho, and then yun nga, we touched on the health. How do you handle that? Both bands, you're playing for both bands. Well, ngayon, yung Wolfgang naman is not really that active. So, sa Razorback naman, medyo natuto na ako mag-tone down. If you remember. Talaga? Oo naman. Mapatay ka ng snare nun eh. Hindi, hindi ko na kaya eh. Yeah, okay. Ramdam ko na rin siya. Yung years of headbanging. For sure. So, ayun, Papis, na-mention mo nga, may konting health scare. Sometimes you play for 2 bands in a night. How do you do that? Di ba? Ayun, medyo natuto na rin ako mag-hold back. Kasi hindi ko na rin yung joints and everything. I mean, dati okay lang eh. Minsan nga kahit 3 ganun lang na headbang, pag-uwi mo, sakit na. Yeah. So, yun, like nun, yung sa US tour namin, talagang I had to learn yung kung paano yung sarili ko na save up for the last 5 songs or whatever. Dati kasi 4th quarter ba? Parang gano'n. Dati wala eh. Parang turbo the whole time. Ngayon, pwede mo sabihing nag-mature na rin. Yeah, for sure. So, yun. Alright, so to give you guys context, yung ibang drummers nagdadala ng extra sticks, no? Si Papis, kailangan ng extra snare. Kasi masisira yan kay Papis. So, yun siya. The snare killer. So, ayun, sige. Okay, so since you said it, we're not getting any younger. Yes, we might look young. But we're not getting any younger. So yun nga, you've gone from being the young buck to ngayon, ikaw na yung vet. And so what advice do you give the bands that are coming up? Yung nakakasabay mo sa backstage, yung kausap mo, if they do approach you, what do you tell them? And what's your go-to piece of advice for them? Ako, masasabi ko lang naman talaga is, gawin mo siya kasi nag-enjoy ka eh. Walang talo dun sa advice niya. Kasi if you're enjoying what you're doing, then whether you get paid or not, or whether you have an audience watching you or wala, okay lang siya, masaya ka eh. Parang yung sa atin dati, di ba? Wala naman tayong pakialam eh. Kumbaga, ang importante, magkakasama tayo. Diba? May free beer. Exactly, the free beer, ganyan. Tapos yung kwentuhan after, di ba? Yun yung dun eh. Pero if you're doing this because gusto mong sumikat, gusto mong kumita, maaga pa lang ma-frustrate ka na eh. Or madidisappoint ka, ganun. Kasi
mahirap talaga sa simula eh. Kahit saang angulo mo tignan, it's hard to start na wala pang nakakilala sa'yo, walang re-respeto sa'yo, di ba? Kung merong event na makuha ka, yung swerte kayo, like for example, masama kayo sa Fête de la Musique, di ba? Which is wow, di ba? Yeah, man. Expect mo na susulutin yung slot nyo doon, di ba? Kasi sino ba kayo, di ba? 2 a.m. ka natutugtog. Oo, yung mga ganun. Tapos isa na lang yung tao, di ba? Yung mga ganun. So, yun, yung mga ganung senaryo, madi-disappoint ka eh. Yeah. Tapos madi-discourage ka to do what you want to do. Right. So, kailangan enjoy ka lang. Kung nag-enjoy ka, tuloy mo. Kung hindi ka nag-enjoy, then do something else, di ba? That's true, man. Yun lang That's naman true. So yun, man. So nung piniprepare ko yung mga questions, na-realize ko, man, halos 2 dekada ka na. Oo nga, sakit Sa nga. Excel. Pero yun nga, how have things changed? Kasi man, ako, medyo watching things from the outside. Man, ikaw nandyan ka pa rin. How have things changed from the pay-to-play days to Princess Bato? All the how has the scene changed? I think sobrang nabawasan na yung pay-to-play. I think marami nang natuto dun eh. Ang kagandahan ngayon, hindi na nga important yung genre eh. Sa totoo lang That's parang kumbaga it doesn't matter kung anong genre kayo. Ang importante is may gig. Tapos kung iba yung genre nung kasama mong banda, okay lang. Di ba? Ang basta importante, enjoy lang. Dati unheard of, eh, no? Metal night basta metal. Ngayon. Dati parang hindi mo pwedeng pagsamahin yung mga yung mga medyo parang mayo. Tapos sasamahan mo ng Sultans of Snap. Tayo lang gumagawa nun dati, di ba? So, yun. Ngayon, pwedeng-pwede na yung ganun. Kasi wala na yung baga fuck boundaries. Yeah. Ang importante, masaya. Yun lang talaga. I think, mas masaya saka mas masarap ngayon magbanda. Lalo na social media. Baga, ang dali nang mag-put out ng ng material mo eh. So, ayun, para sa akin, mas masaya siya. Masaya, no? It's different. Okay, so we touched on this, or we touched on Wolfgang. Ngayon naman, yun nga, obviously, you play for Razorback more often now. Let's rewind there. What was the timeline like for that? When you got the call, how did it all happen? Rest in peace, man. Yun nga. Rest in peace. Rest in peace. Papansin ko, may trend tong mga tawag sa akin, laging malungkot. So, yun nga ang ating very good friend si Brian. Unfortunately, ganun yung nangyari sa kanya. Actually, naano ako nun eh. Na-trigger ako nun para magpa-therapy. Yeah, Oo, kasi hindi ko kinaya yung nakita ko siya eh. Grabe. So, yun nga, ang ine-expect ko lang nun nung nangyari yun, parang I'll play for them for certain period of time lang, then they'll look for a drummer. Parang tinanong na rin nila kung okay bang ako na. Permanent. Oo. Wala naman akong ginagawa. Tsaka kabisado ko na rin naman yung mga songs nila. Tsaka nag-ano na rin naman ako nun. Kumbaga, lalo na si Brian, lagi may gout. So nagsasub ka na sa kanya. Nagsasub na ako sa kanya. So, may idea na ako pati yung mga nila, yung minsan may jam sila in the middle of the song. So may idea na ako paano nila ginagawa. Pahinga si Kev. Pahinga si Lou. So, yun, sabi ko, isip ko rin, why not? Wala naman na akong ginagawa. Hindi na rin active yung ibang bands na tinutugtugan ko. So, why not? Yun. Okay, so, man, ito, again, from watching from afar, man, 20 years, man, and this is what you've been doing. You committed your life to it. Can you talk about that? Ano yung, tulad na sinabi mo kanina, if you enjoy it, you keep doing it. Pero, for some people, it doesn't work out that way. Ba't kaya nag-work para sa'yo? Simple lang eh. Looking back, pag sinabing pumunta ka eh. Ganun lang yung nangyari sa akin eh. Parang isa sa mga naging malaking tulong
if you remember si Bodets. Oo naman. Yun. Lagi yan, oy, may pinikpikan dito or kalayo, di ba? Punta ka. Bakit? Basta punta ka. So, pupunta ako. And then, malalaman ko, tatawagin pala nila ako sa stage, mag-jam, ganyan. Tapos, ganun din sa Razorback, merong mga gigs na alam nila, nandun ako, and then tatawagan ako, well, yeah, jam ka, one song pa. Holy Okay. cow. Yeah. So, yun, dun lang siya eh. And then, hindi naman kami tumigil sa SPAC. Dire-diretso kami, and then, hanggang sa yun, nag-fizzle out na siya, and then, I wasn't ready to stop playing drums. Yeah. So, to the point na, yung buhay ko, medyo na-form ko na around it. So, if I look for a job, I want to make sure na meron akong time to play drums at night. Yung mga ganun. So, minsan, wala kang choice, di ba? So, mag-night shift ka, ganyan. So, gagawa mo ng paraan, wala kang tulog, magtatrabaho ka, and then I remember may mga gigs tayo, pagkatugtog ng set. alis na di ba? Yeah. Yun, may mga ganun kami noon So, yun, hanggang ngayon, yun, ganun na lang yung ginagawa ko. So, sa akin, dahil na-enjoy ko siya, may mga certain sacrifices ka na gagawin. So, katulad ko, hindi ako makapag-on-site work. Mas gusto ko mag-work from home. So, I can take care of my daughter. Yeah. Tapos, I can play at night. Di ba? Right. Mga ganun. So, yun. Kasi na-enjoy ko siya Yeah. So, ginagawa ko siya ng paraan. Ganun. Grabe. Pero yun nga, yung 20 years na yun, parang, wow! Yun yan yung sinabi ko kanina. Parang nga, no? nag-calculate nga ako. Shit. Kasi parang, ang lagi kong sinasabi, parang nagising na lang ako and then here I am. Parang hindi ko naman plinano lahat yan na ganito yung gagawin ko. Tugtog ako. Yan. Wala parang I had the dream na white picket fence Right, with a family and shit, di ba? Tapos biglang, eto na lang ako, single dad. Tapos tutugtog ako, di ba? Parang, Full-time musician, di ba? Parang hindi ko inakala na may ganun. But, yun, here I am. Galing, man. Ang galing eh. Kasi lagi ako na-fascinate sa, yun nga, the people that stick with it. Di ba? Na parang no matter what. Hindi. Musician ako eh. That's what I do. That's Yun lang talagang mo siya. Paninindigan mo siya. Para siyang best way to describe it is, unfortunately, ganito yung para sa akin. Best way to describe it is nakabuntis ka. Wala kang choice, paninindigan mo siya. Kasi gusto mo yun di ba? Ginusto mo yun. Di ba? Ganyan yung nangyari. Pagkatan mo. Parang ganun. Ganyan yung nangyari sa akin. Nung masaya, yun yung gusto mo. Siyempre, Pero pag dapat sa malungkot, hirap din, kasama ka. Di ba? Ganyan yun. Galing. Oo nga. Hanap yan. Okay, so let's talk about gigs. Let's talk about playing. No? Sige. So, what was the first Wolfgang gig like? Sige, hindi yung sub. Yung permanent ka na. Permanent what was na. What was it like? Fuck, man. Permanent na talaga. I think for MTV yata yun Okay. Tas 2 songs lang siya. Okay. Alam ko, meron sa YouTube nun Okay. Ano yung 2 songs na yan? Halik ni Judas, tsaka Grabe. Matutulog ang Mundo yata yun. Grabe. Tapos, nun lang ako tumugtog na sobrang daming tao. First time. Na parang festival. Oo, okay. na they like you. Oo, di ba? Kasi usually pag festival, nakatanga lang yung mga tao, di ba? Sino to? Sino to mga to? Yung mga sikat na. Ang ingay. Pero yun yung first time na Okay. na nasabi ko, oh shit, this is it. It's for real now. Oo. Yeah, okay. Tapos, di pa doon, may gig kami sa yun nung nagtanduay tour ng Wolfgang. First gig namin sa T5? Palawan. Oo. First 5? 30,000 people. What? Pare. Okay, so again, to give context, may mga gigs kami dati na yung manonood sa amin, sila, yung manonood sa kanila. Kayo. So, Tsaka yung nagbebenta ng beer, pare. Ganun siya. Naghihintay umuwi. So from that to 30,000, man. Oo. Grabe.
Man, yung bag ko pare, parang nandito. Literal, sabi ko, shit. Kasi, parang, sabi lang nila, o sige, tugtog tayo Palawan. Okay, so ako parang, gig lang to. Pagdating dun sa stage, yung first time, yung talagang nginig. Tapos parang ayaw mo maglakad. Natakot talaga ako na sobrang namutla ako, ganyan. Pero knowing you, pag tugtog, Nawala, of course. Nawala. After first song, parang, okay, this is it. Yan. Sarap. Tapos, marinig mo yung mga tao, parang tuntua sila. First time, sabi ko, sarap pala nito. Kaya pala. Ganun yung, Ganda. Eto, I always wanted to ask you this. May time ba na habang pumapalo ka pa? Manuel yan Si Basti yan Oo. Sa may gig ang Wolfgang. Alam ko sa BGC to tapos kasabay parang ginest namin si Wally Gonzales. Wow. Tapos habang tinutugtog namin yung beep beep, as in parang lumipad yung isip ko na, oh shit. Manuel Legarda, Basti Artadi. Wally. Tapos Mon Legaspi and then Wally Gonzales. Parang sabi ko, Wally Gonzales, kinikwento lang sa akin ng tito ko to Diba? Oo. Tapos ito, ka-jam ko ngayon, Wally Gonzales. Grabe. Parang wala. As in, I'm good. Tapos meron pa yung yung isa pa si Glock 9. Grabe. Meron kaming gig na parang gines namin si Glock 9. Nag-rap siya dun sa Halik ni Judas. Sabi ko, wow! Yeah. Parang Glock 9. So, ang daming mga ganun. Tapos, yun, yung isa din, yung nagtandoy kami, biglang marirealize mo, kainuman mo, mga idol mo, di ba? Parokya, Kamikaze. Tapos parang naggagawan lang kayo, di ba? Parang, wow. Hindi. Sarap, man. Sarap. Sige, eto. Speaking of backstage, ano yung best encounter mo, advice na narinig mo? Ayun, sinabi yung kay Budets, no? Okay yun. Pero like, yun in the context of yung mga big festivals, may lumapit ba? May nagsabi ba ng, ganito. Any good piece of advice from a legend or from a rockstar? Ang hindi ko makakalimutan na isang advice is yung sinabi ni Brian sa akin. Don't record something you can't play when you're over 40. Ganda. Sobrang Brian advice. Sabi ko, bakit? Sabi, basta pare. Remember, if you're going to play that when you're 45, ganyan. Pati yung tono, Brian. Tapos sabi ko, hindi totoo yan. So, yun, yung isang kanta ng Wolfgang, di ko na matugtog. Yung record ko na yun, Diyos ko. Grabe. Okay, and while we're on the topic, worst gig. Worst gig. UP Fair. Talaga? Oo. Hindi ko alam hindi. Alam ko, pero hindi ko na sabihin yung org. Okay. Pinapunta kami doon, sabi, ang time namin is 10 p.m. So, nandun kami ng 9:30. Okay. Pagdating namin ng 9:30, wala man lang place kung sakay tatambay. Wala man lang inabot na food. Wala man lang inabot na drink. Grabe naman. Kahit tubig man lang, walang upuan. Wala. Tapos, nalaman lang namin na natutugtog kami ng 2:30 nung 2 a.m. na. Naghintay kayo ng ganon? Ganon. Grabe. Tapos talagang walang... Hindi naman sa parang feeling special ka. Hindi naman. Pero konting respeto lang naman. naman. Tapos biro mo, nandun na kami ng 9:30. Tapos... Grabe. Diba? So, yun. Kasabay namin sila Reg nun, Graham. Sila din naghintay? Naghintay din sila. As in, ganun din ng nila nun. Walang... Wala pero UP Fair. Yun eh. Okay, so eto man, we touched on Brian, rest in peace, good friend. Di natin maiwasan ang Pinoy nga naman. Well, actually kahit anong fan naman basta may replacement na member. I saw it, I heard it, may mga nagko-compare. How do you deal with it, di ba? Yung sa akin kasi, minsan nakakainis siya.
Kasi ang tina-target dun yung effort mo di ba? Eh ako naman lagi naman akong 100%. Pero iniisip ko din kasi wala akong right magalit. Kasi una, si Wolf idol ko siya Baga yung mga first rock chops ko, sa kanya ako nakuha Yeah. Diba? So, kung ako rin mismo tatanungin mo, di ba? Kahit ako, i-compare ko yung sarili ko kay Wolf. Kay Wolf ako. Or lalo kay Brian, nakakamiss yung palo ni Brian. Iba yung Parang gusto ko sabihin, ako rin na-miss ko yung palo niya. Gusto ko lang naman pumalo. Di ba? Pero, yun. Pero, merong times talaga yun yung bago ako sa Wolfgang. Grabe ang fans sabi nga nila yung rabid fans. As in, grabe yung mga negative comments na nakukuha ko. To the point na meron lang simpleng bagay tapos Iniba mo lang konti. hindi, actually hindi nga sa tugtog Talaga? Isang picture ko lang. Tapos parang nag-blow up siya na Sa picture. Good Good Lord, what? man. So, yun, hindi ako sanay doon Oo naman. So, yun, umabot pa sa point, pinagalitan ako ng nanay ko. Kaya lahat kami hindi marunong Hindi namin alam yan. Yeah, for so, sure. ayun, nung una, mahirap. Pero yun nga, eventually parang wala ka rin naman magagawa Siyempre, preference ng tao yun, di ba? Sure. Tapos, yun nga, ako, self-confessed, idol ko naman si Wolf naman. So, wala naman Ngayon, medyo mas naano ko na siya. Mas nakakayanan ko na siya. Pero ito, Mena. So, conversely, may mga critics, may mga, may mga naysayers. Pero, yun yan, nasabi mo, you went from playing small venues to playing these big venues. Paano mo na-handle yung fame? Di ba? I mean, syempre, ayaw natin pag-usapan. Naman. Pero di ba, it's a reality. Naging ganun Honestly, pagdating sa fame, hindi naman masyadong nagbago yung sa akin. Okay. Siguro it helps na drummer ako. Wala naman nakakilala sa drummer. So, konti lang yung mga nakakakilala sa akin. Meron ngang one time, ewan ko, maawa ako sa sarili ko. So, nag-schedule ng parang autograph signing ng Wolfgang sa Makati. Kasi may in-endorse kami na product noon. Di ako nagdala ng kotse. Nag-ganun lang ako, nag-MRT lang ako papunta. Okay. So, nag-sign kami ng autograph, ganyan. Tapos na, okay. So, umuwi ako, MRT din. Yung isa nagpa-autograph doon, nakita pa ako sa MRT. So, parang, hindi ko alam kung maawa ako sa sarili. Ang matindi doon, meron siyang poster, binuksan pa niya yung poster, tapos tinignan niya ako. Parang, oh, shit. Di ba? So, hindi ko alam kung maawa ako sa sarili ko. Pero, yun. Ang ganda ng moment na yun sa fan na yan. yun, so parang, yun nga, hindi naman siya nagbago sa akin. Baga, baga kung may mga groupies, doon na sila sa mga kabanda ko. Masaya naman ako na pumapalo lang Okay, so, I mean, yun nga, you said it yourself, you started out as a fan. I mean, lahat naman tayo. Yeah. Lalo ko sa bahay mo, nag-sound trip pa tayo. Or papunta sa bahay mo, Wolfgang yung sound trip, kasama natin si Jay, all those things. What's the funnest song to play? From both bands? Alam ko mahirap to pero if you could pick one from each band, ano yung pinaka parang, yes, eto na. Sa muna? Sa Wolfgang muna. Ngayon yung Sandata. Hindi dahil ako yung gumawa, kundi dahil yun nga yung challenge ni Brian sa akin nun Don't record something you're not gonna be able to play. So, ngayon, nagiging fun siya kasi challenge na siya sa akin Dati, parang, wala. Ngayon, given my health conditions, medyo na siya, mahirap na siyang tugtugin. So, yun, na-challenge ka sa kanya. Okay. Sa Razorback naman, hindi siya song, pero kung ano yung mangyayari. Sa mga jam nila, extended for example, jams nila. Yung Giyang, dati, yung middle nun, sinasaksakan namin nung ito kay Bob Marley.
Exodus. Yeah, I remember. Oh. Minsan sinasaksakan namin nun. Or minsan, solo lang. Or minsan, titignan mo, gusto ba ni Kevin may magsosolo na isa. So, kailangan lagi kang Ready. Oo. Minsan mawawala pa nga si Marco di ba? So, kailangan babantayan Ikaw mo. lang nandyan. Kailangan bantayan mo yung mangyayari. Ganun. So, yun. Dun ako, parang na-challenge na ano bang gusto nating mangyari. And then, mangyayari siya sa kung paano nyo gusto. Kasi kailangan nagkakaintindihan kayong lahat eh. Tinginan lang eh. Yun yung magic. Astig. So, and then, let's talk about that. What was it like writing new material with Wolfgang? Ang daming ideas. Sobra. Nung nagso-songwriting kami pa, sobrang daming, like si Manuel, ang dami niyang Grabe riff. siya no? Grabe siya, prolific talaga. Oo, tapos project kasi yun, gusto nila all Tagalog. Okay. So, Simon yung in charge Siya with talaga the lyrics niya. lyrics. So, sobrang daming ideas to the point na hindi namin alam anong Ang dami talaga eh. Ang daming lumalabas. So, yun. Pero nung nagawa namin yung first four, sayang nga, hindi na namin natapos eh. Sayang. Pero yun, yung first four, bago nabuo yun, ang daming sketches na ito okay to. Hanggang sa So, may nag-decide. mga pieces of songs. Oo, na merong jamming nung itong day na to, and then may jamming itong day na to, then pinagsama namin siya, nakabuo kami isang kanta. Parang ganun. Grabe. Sobrang dami. Pero masaya. Parang challenge eh. Yeah. Parang you have puzzle pieces in front of you, tas bahala ka magbuo. To create, no? Oo, tas ilan kayo? 3 kayo. Then pasok si Basti, ganyan. Then rehearse namin, nabuo. And then pag magugulat ka, pag nag-record, naiiba pa eh. And then, na-record nyo na siya, and then you play it live, iba pa din. Iba din. Nag-evolve pa siya eh. No? So, yun, nakakatuwa. Oh, if you don't mind me asking, kung pwede, what's on the horizon for both bands? Are there, and alam ko medyo nagfo-focus si Basti sa solo niya. Will there be new material from Wolfgang, from Razorback? What's going on? From Razorback, sure ako kasi nag-songwriting kami. You heard it here first. You heard it here first. Exclusive. May mga may mga practices kami with new songs, ganyan. So, yun, sure ako. Sa Wolfgang, wala akong balita. Okay. Ano yung timeline ng bagong Razorback? Malayo pa to. Okay. Malayo pa. Ano pa lang parang nagsisimula pa lang kami Palang riff pa lang. Oo. Pero meron ng mga ready kami. Pero may mga nabuo na. Okay. So ito to close the podcast, what's the biggest lesson you learned? You imparted a lot of wisdom over the conversation. Yeah, sticking to it, playing for passion. Pero ikaw, personally, ano yung biggest lesson na na-absorb mo over the last few years? Wow. Mahirap siya talaga. Anything you want to do na gusto mo, mahirap siya. Hindi siya magiging madali through the years na parang ina-expect natin pag tagal-tagal, since alam mo na mas magiging hindi. Kaya siya nagiging mahirap kasi gusto mo siya. Yun nga, parang relationship yan di ba? Habang tumatagal kayo, di ba? Nagkakainisan kayo, ganyan, di ba? Pero hindi mo makuhang tumigil kasi you love it. You love doing it. And yun nga, sabi nga ng therapist ko, it's who I am. Diba? Although, honestly, for a time, sinasabi ko sa sarili ko, hindi ako yan. You questioned it? Yeah. Kasi, Wild. yun nga I have this thing na dapat meron akong 9 to 5. Okay. Para by this time, meron na ako sarili kong kotse, meron ako sariling bahay, may pamilya ako, ganyan. Meron kang vision na ganun eh. No, yung white picket fence. Yes. Pero hindi ganun eh. So, for a time, naging struggle siya sa akin na
Pero yun nga, ngayon, natututunan ko, ginagawa ko to kasi mahal ko yung ginagawa ko eh. Na, hindi ko siya sinasabi na parang it's just something that I say. Yeah. It's that I really love playing. Yun lang naman eh. I tried not playing, halos mabaliw ako eh. Hanapin ng katawan eh. Tapos, katulad nun, yung sa Spank, tumigil kami for a time dahil nasa States ako. Tapos wala akong ginawa, hindi ako tumugtog, wala akong ginawang musically inclined or whatever. Wala, halos mabaliw ako eh. For sure. So, baga na-realize ko na, ito talaga ako. Mahal ko yung ginagawa ko. Yun nga, to the point na minsan at fault. Na I form my life around it. Na yun nga, marirealize mo may mga certain sacrifices kang kailangan gawin. And hindi mo din ito magagawa without the support of people around you. Hindi talaga pwede. Kasi like ako, ang swerte ko na pag may tugtog ako, may naiiwanan ako ng bata. Tapos, if ever, let's say, merong lean times na wala talagang tugtog, ganyan, syempre wala kang budget. So, at least man lang, may sumasalo sa anak mo. Yeah. Mga ganon. Yan yung mga sad reality ng buhay musikero eh. Musician full-time. Hindi naman ako tulad ng iba na meron ng nakakapag-banda sila with their 9 to 5, diba? Lalo na yung sa akin, hindi naman ako wala akong regular steady job. Kumbaga, talagang mamahalin mo yung lifestyle. It's a lifestyle. Yeah, for sure. Ang hirap talaga. Pero since mahal ko yung ginagawa ko, okay lang sa akin. Di ba? Okay lang mahirapan eh. So it's worth it. Sobra. Yun nga eh, parang tinatanong ko yung sarili ko eh, if ever mamatay ako and then ma-reincarnate, will I do it again? Di ba? Sarap eh. Hell yeah. Diba? Iba yung iba yung samahan. Yeah. Yun nga eh, ang trato ko nga sa Spank was they were all my boyfriends. Imbis na isa lang yung girlfriend mo, meron kang 5 boyfriend na kailangan para sa mga... Ito lahat sumasabay sa light ace mo. Di ba yun? The light Classic. ace. Classic. Yun lang. Ako, yun lang yun yung pinaka natutunan ko talaga eh. Yung masasabi mong honestly mahal mo yung ginagawa mo. Ganda. Yun lang. Ganda. And on that note, thank you very much, Papis. We didn't even get to talk about the most legendary band, Tininapay. Yung Tininapay. Next time yun. Tininapay, if you know, You know. Thanks, brother. All right. No, thank you.